Magandang buhay sa ating lahat. Nakita niyo na ba ang aking mga videos which I uploaded a month ago about the 7 angels na magbibigay po ng mga simbolo ng pagwakas ng lupa or the end of the world. And after that po, meron din akong mga related na videos in respect to the chosen people of God, the Israelite, at ang ating VP Sara Duterte is claimed to be a Jew from her ancestry. Ang mangyayari pong November 16, 17, and 18 na purging or paglilinis po, a call or a battle cry ng Iglesia ni Cristo po ay naaayon po yan sa mga ginagawa ng mga anak ng Diyos or mga disipulo ng Diyos, propeta, seers, messengers, even in the Old Testament, New Testament, at ang mga latter days na messengers to warn yung mga pang-aabuso ng mga kings, emperors, at kahit ano pong faith or religion, meron po talagang isang taong nagbibigay ng mensahe na sobra na ang pinagagawa ng isang liderato or namumuno. Ang ating pong concern sa ating time ay makikita mo po ang problema sa injustice, ang mga namamatay sa mga sakuna dahil sa hindi pagproteksyon ng ating mga namumuno sa pamahalaan na kinamkam at mga ganid at mga swapang sa kanilang mga posisyon na ginamit ang mga kapirahan para sa kanilang mga ambisyon sa 2028 at ang pagkuha ng mga kapirahan na yan in order to pursue and magpatuloy po ang kanilang pamumunong mga katiwalian. In Psalm 49 po, ang content po ng verses sa Biblia, the Psalm reminds us how temporary our lives are. Napaka-temporaryo po ang ating buhay. At first, we feel we are back to the oversimplified solution of the problem of evil. Ang Diablo po ay lahat ay gagawin para hindi po tayo matakot sa Diyos, hindi tayo matakot sa retribution, ang pagbayad sa ating mga kasalanan. Yun po ay pinagtatakpan kay gumagamit ka ng bawal na gamot, kay gumagamit ka ng sobrang power, excess of your powers and jurisdiction, mantakot sa kapwa mo, mangusig sa mga hindi dapat usigin dahil gusto mo manginig ang mga dissidents mo or ang mga citizens mo sa kapangyarihan mo. So, the prosperity of the wicked is no difficulty because it is so short-lived. Napaka-short lang po ng panahon. Tingnan mo nang mabuking po yung kalokohan ng mga allegations na ito. Nung pinipersecute po nila si VP Sara, ay nabunyag tuloy kasi hindi nila tinatantanan ng September 4, 2024. At nag 1 year na po tayo and by November 16, 17, 18, I think all the people will converge together, ang mga liderato po na
mag-aaklas po against po sa mga kabalbalan na ginagawa ng mga namumuno, na instead of going after the culprits at saka yung mga nangyayaring pagkakamkam ng mga kaban ng bayan, so ito po ay short-lived lang for a few months, a few days na lang po. Next week ay makikita po natin ang end ng mga ito. But there seems to be a sharp distinction in this Psalm 49. Wealth cannot buy everlasting life. Ewan ko kung nakakatulog pa yung mga yan. Sa verse 10 ng Psalm 49 ay talagang hindi po ito makakapagbigay sa atin. Totoo o hindi ang heaven, pero ang konsensya mo po ay hindi ka patutulugin. Imagine mo yung basura na yan. Totoo o hindi, pero bakit ang isang gutesa ay ipapahamak niya ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya na damputin at patayin dahil hinahanap na nga siya ngayon? Bakit siyang hanapin? Bakit hindi hanapin si Saldico at saka si Martin Romualdez kung nasaan na sila ngayon? At ibalik dito kung nasaan na yan, at kung totoo hindi, filean ng tamang complaint dahil meron naman ng affidavit kaysa tugisin itong nagbigay ng witness, di ba? So, there it is. It cannot ransom the soul, but God can ransom it. And indeed, the solemn opening verses of Psalm 91 suggest a noteworthy revelation. At least we are on the threshold of the good news of eternal life. It is noteworthy to be reminded to store up treasures with God where no moth or rust can destroy, nor thief come and steal it. This psalm is appropriate in our time. Sabi niya dito sa ating salmo na to, for we see that the wise die and pass away like the fool and the stupid, leaving the others their fortune and wealth. Their graves are their eternal homes from generation to generation, no matter how big the tracts of land they own. People of wealth have no thought that they will be silenced like the beast. Hindi nila alam na isang araw sila ay mapapa-stop sa kanila kasi akala nila walang katapusan ang kanilang mga ginagawa. Let us also go to the book of James chapter 5. Makita po din natin ang misfortune ng mga wealthy and rich na hindi tama ang pagiging mayaman nila. So now, for what concerns the rich, cry and weep for the misfortunes that are coming upon you. Your riches are nothing, and your clothes eaten up by the moths. Your silver and gold have rusted, and the rust grows into a witness against you. It will consume your flesh like fire for having piled up riches in these, the last days. You deceived the workers who harvested your fields, but now their wages cry out to the heavens. Imagine mo kung ultimong manggagawa ka lang, ang sweldo mo ay minimum wage, pero itong mga ito hinahakot. Isang maleta, 48 million. I-multiply mo ng 10 yan, that's 480 million. That's almost $500 million pesos. Saan kaya nila yan? Yung 10 lang 3 times a week from December 2024, talagang kinolekta yon para sa ating eleksyon ng 2025. At of course,
ang preparation para sa 2028 na eleksyon. Ngayon, ang 3 araw na yan are coming into fruition at ang Iglesia ni Cristo ay maninindigan kasama ang ibang mga tao at mga liderato who will be asking for transparency. Ang transparency po ay hindi pag-i-issue lamang na ang ICI ay ilalagay na ang investigasyon sa public. Hindi po yun ang isa lang na mukha ng ating hinihingi. Ang ating hihingiin ay accountability, na saan at ano ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee, ang Senado, ang judges, ang mga huwes, ang mga prosecutor, bakit wala pang prino-prosecute based on the affidavit of those witnesses who said they had been giving money to Martin Romualdez. They brought money in front of the Malacanang Palace through Gutesa's accountability. True or not, this should have been acted a long time ago. 1 month na po ang nakalipas, wala pa ring action to at least tingnan ang probability ng cause of action para sa mga taong sinabihan na sila ay talagang may ginawang kabalbalan. And all the rest, ang linisin ang itong mga dilawan, yung mga pulahan na nakikipagkuntsaba sa mga katiwaliwalian na ginagawa ng mga namumuno ng ating bayan na ito. Ngayon, ilan na ang wrath of God? Do you think these natural calamities had nothing to do sa galit ng Diyos na ipinamumudmud sa inyo na ang mga kasinungalingan nyo ay ma-unfold sa mata ng tao, sa mata ng mundo? The world leaders have seen it and showed it na disgusted sila sa alam nilang mga impormasyon tungkol sa namumuno ng ating bansa. Salamat sa pakikinig at magmanman po tayo 16, 17, and 18. The change is soon to come according to the will of God. Amen.